Ngayong araw na to guys is pupunta kami doon sa burial ng aking partner dito guys. So for yan guys, nagpahangin muna kami ng aming gulong para safety kami yung travel namin papunta doon kasi nga 2 hours yung travel papuntang Wellington. So ngayon guys, gasolina muna kami, saka nagpahangin kami dito sa aming gulong guys. Pagkatapos dito guys, na kumain muna kami doon sa KFC kasi gutom na kami. Magbibiyahe pa kasi kami papuntang Wellington guys. So dito muna kami dumaan at kumain kami dito sa KFC dito sa Libin. Nag-stop over kami dito kasi gutom na kami guys. Kasi galing pa kami sa trabaho tapos dumiretso na kami. Nagbihis lang kami tapos dumiretso na kami. Nagbiyahe papuntang Wellington. Pagkatapos namin kumain guys, bumiyahe kami ulit papuntang Wellington guys. So na nga guys, gabi na kami dumating sa aming pupuntahan guys. Galing kami is 6 o'clock. So dumating kami na sa 8:45 na kami dumating sa Wellington. So dito na nga kami sa Wellington guys. 50 speed limit. So buti na lang guys, yung dinaanan namin is wala talagang traffic. Upper hat 20 kilometers away. So ito na nga guys, kinabukasan ng umaga is nag-breakfast muna kami dito sa restaurant. Minom muna kami ng kape saka tinapay dito guys. Saka pumunta kami doon sa funeral. Yung dito na nga kami guys sa funeral ng father ng partner ko guys. So 11 AM ng umaga guys, andito na kami para mati na nga kami dito guys. Tapos pagkatapos nito guys is saglit lang naman dito guys, 3 hours lang. Pagkatapos nito is pumunta kami sa city ng Wellington at namasyal. Mabilis lang naman yung ano nila dito guys, yung nagkwento lang sila about sa kanilang tatay, yung mga nakaraan nila, kwininto nila. Pagkatapos guys is dinala na nila doon sa cremation yung kanilang tatay guys. Dito muna kami gumalagala dito sa city ng Wellington. Nagmasid-masid kami dito before kami umuwi papuntang Kimballston guys. So dito muna kami nag-snack kami dito guys sa Wellington. Ito pala yung city ng Wellington. Dito pala nakatira yung tatay ni Paul. So ngayon guys, pauwi na nga kami kasi nga tapos na yung funeral nila. So ito guys, pauwi na kami kasi nga umuwi na kami after ng funeral service. So ito na nga yung guys, yung view ng upper hat. So papunta na kami sa Wellington City. Tapos pagkatapos nito guys is papunta na kami doon sa aming tinitiran sa Campbellton, New Zealand. So ito na guys, hapon na nga, mga 4 o'clock na kami natapos doon sa funeral. So umuwi kami, nagbibidyo ko dito sa palibot. Ito pala yung inadaanan namin papuntang Campbellton. Doon kami sa Campbellton nakatira guys, dito sa New Zealand. So habang nagmamaniho yung isa, so binibidyohan ko rin tong mga countryside dito. Yung mga view dito guys is usually mga bundok talaga siya guys. So
At saka dito guys is bihira lang yung mga taong nakatira dito kasi nga kukunti lang yung population nila. So kadalasan talaga dito guys is mga tupa at baka yung nilalagay nila dyan sa kabundukan guys kasi wala masyadong mga bahay-bahay dito guys. So yung kadalasan talaga dito is tupa at saka baka lang guys. So ito pala yung mga dinaanan namin papuntang Kimbolton. Ito yung highway na dinadaanan namin guys papuntang Kimbolton. Ito na nga yung pinakamagandang tanawin dito guys, yung kabundukan dito sa New Zealand kasi nga yung mga bundok nila dito guys is wala ka talagang makikitang mahabang damo. Lahat talaga is parang natitrim yung damot dahil sa guys, sa tupa at sa baka na nilalagay nila dyan sa kabundukan. So ito na nga yung binabaybay namin dito guys, yung highway nila is malapad talaga siya guys. At saka hindi masyadong matraffic dito guys kasi nga kukunti lang yung population nila dito. At saka lahat talaga ng mga tao dito guys is may sarili silang sasakyan. So yung bus dito pala guys is dadaan ng umaga isang beses at saka hapon isang beses, saka may train din na dumadaan dito guys isang beses sa umaga at sa hapon. So kailangan mo talaga pag tumira ka dito guys is kailangan mo talaga may sarili kang sasakyan kasi nga hirap nga pag wala kang sasakyan. So mag-aantay ka talaga buong araw pag gusto kang pumunta sa malayo. So mas mainam talaga na marunong kang mag-drive at saka may sarili kang sasakyan. So ito pala yung mga kabundukan dito guys. Kukunti lang pala yung mga punong kahoy dito kasi nga lahat ng mga kabundukan dito is may mga tupa na pastol at saka baka guys. So ito nga pala yung binabaybay namin guys. So pauwi na nga kami guys. So habang pauwi kami, so binibidyo ko nga lahat ng mga dinadaanan namin dito kasi nga na-enjoy ko talagang tingnan yung mga tanawin dito kasi ang linis-linis ng paligid guys. So ang ganda talaga ng mga tanawin. So ngayon nga guys is parang uulan, so very cloudy talaga at malamig yung klima ngayon kasi nga winter na. Pero yung winter pa nila dito guys is wala pa namang snow, so malamig lang talaga yung hangin. Pag dito winter is yung temperature nila is -3. Asa ngayon guys is 9 Celsius pala yung temperature, pero minsan is maging 5 Celsius. Pag tanghali pala is 12 Celsius, pag hapon na is 3 Celsius, pag guys, pag gabi is minsan nagni-negative na ng -3 Celsius. So ito na nga yung mga kabundukan guys. Yung mga kahoy pala nila dito, yung mga native trees nila is maliliit lang pala siya guys, parang puno lang ng bayabas. At saka yung malalaking kahoy naman nila dito is yung pine tree. So ito na nga guys, pinagbibidyo-video ako habang nagmani yung isa. So ito na nga yung pinakamagandang tanawin dito guys. Nasa taas kami ng roadway, tapos matatanaw mo yung sa ibaba is may dagat siya sa ibaba guys. Matanaw mo yung pagaling ka dito sa bundok, makikita mo yung dagat doon sa baba. So ito pala yung highway nila. So yan na nga guys, ito pala yung sa gilid nito guys is mga lalaking pine tree. This is what you said that nice. At yun na nga yung sinasabi ko sa inyo guys na dagat sa baba. Makikita mo yung dagat dyan guys. Tapos may dyan, island. So dalaw pala yung daanan nila dito guys. Ito pala yung bagong gawa na highway nila, at saka
Yung lumang daanan pala guys is dadaan ka doon sa malapit sa dagat. Tapos may ano doon din doon yung town. Kasi nga noon galing dumaan kami doon, dumaan kami sa parang may mall din pala doon sa kabilang linya ng daan. So dito nga kami dumaan sa bagong highway nila dito sa New Zealand. So hapon na nga kami umuwi guys kasi hapon na nga natapos yung funeral nila dito. Ito nga guys is mahangin siya guys at cloudy. Maulap siya ngayon guys at hindi masyadong maliwanag kasi nga parang makulimlim siya kasi nga parang uulan. Asa nga winter na ngayon is June na pala ngayon guys. So nag-umpisa na mag-winter dito at saka yung mga kahoy nila guys is nakakalbo na kasi nga naglagasan na yung mga dahon nila. So yung mga kahoy dito na iba guys is wala na talaga siyang dahon. So dito na nga kami sa Libin guys. So ito nga yung view namin dito ngayon. Makulimlim nga kasi parang ulan siya ngayon. So dito na kami sa Libin. This is your mother. Malapit na nga kami dumating sa dito sa Palmerston North kasi nga nadaan muna kami sa Palmerston North kasi magdi-dinner kami kasi ang layo ng biyahe namin tapos gutom na kami. So dito kami pumunta sa Jeddah restaurant. Ito pala is Thai restaurant dito sa Palmerston North. Ito pala yung in-order ko is tom yum soup. Kasi nga nauuhaw talaga ako ng sabaw nga. Kaya kumain muna kami dito at pagkatapos dito namin kumain guys. So umuwi na kami kasi nga gabi na kami dumating. Kasi nga ang layo ng aming biniyahe 2 hours plus. So dito na guys tapos na kami nag-dinner. Saka dumiretso na kami sa aming bahay. Kasi kinabukasan is may pasok pa kami. So hanggang dito na lang kami guys. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Bye-bye.